Magandang araw po sa inyo mga koys. Welcome po dito sa Pinoy Chess Podcast, ang kauna-unahang chess podcast sa Pilipinas at sa ating pagpapatuloy na pag-uusapan ng tungkol dito sa Grand Chess Tour. Ang Grand Chess Tour ho ay pangalawa na po sila ngayon. Ibig sabihin po pangalawa, second tour na po nila ngayon. At yan po ay katatapos pa lang doon ginanap sa Bucharest, Romania. Ang first tour kasi ng Grand Chess Tour ay nangyari ho sa Poland. Kaya lang, yung first Grand Chess Tour sa Poland, yun po ay combination ng World Rapid at Blitz. Ibig sabihin, Rapid and Blitz lang po ang pinaglaruan doon sa Poland, na kung saan meron poong regular na o meron silang 10 player doon mga koys, at 5 po doon sa first Grand Chess Tour sa Poland ay mga wild cards. At 5 din po ang regular na Grand Chess Tour player po doon na nangyari doon sa Poland. Bakit ho natin kailangan ho balikan ang first tour dito doon po sa Poland? Dahil po doon ay may mga super grandmaster na kasali po doon. Siyempre, ang mga regulars po natin, walang iba kundi si Alireza Firouzja. Dito po sa akin screen. Siya po ay number 1 France player. Siya po ay galing Iranian French po siya mga koys ha. Para po doon sa first time ho na nakikinig sa ating podcast sa Spotify at sa YouTube channel ko, ay si Alireza Firouzja po ay isang French-Iranian po siya. Number 1 player, at number 2 naman po dyan si Maxime Vachier-Lagrave. Number 2 po yan ng French. Yan po ang mga regular, si Alireza Firouzja, si Levon Aronian ng Amerika, si Pragnanandha ng India, at si Jan-Krzysztof Duda ng Poland. At ang panglima po ay si Maxime Vachier-Lagrave o Lagrave. Siya po ay, gaya ng binanggit ko kanina, French number 2 po siya, no? Ang number 1 si Alireza Firouzja. Bata pa to, wala pa tong kumbaga 20 years old pa lang po ito eh. So sila po yung 5 regulars doon sa Poland. Si Alireza Firouzja, si Levon Aronian, si Pragnanandha at si Duda. And then si Maxime Vachier-Lagrave. Sila po ay mga regular na naglaro doon sa Grand Chess Tour, kauna-unahang leg, no, ng Grand Chess Tour sa Poland. At ang 5 wild card po doon na naglaro ay si Veselin Topalov ng Bulgaria, at si Bogdan Daniel ng Romania, si Arabid ng India, si Vladimir Fedosiv ng Slovenia, at si David Gavrilescu. Masyadong mahirap banggitin sa mga wikang Pilipino ang mga naglaro dito. So, Romania din po yan. So, 5 po silang wild card. Kung natatandaan, hindi na siguro importante na matandaan yung wild card, ano? Pero alam ko, kilala dito si Veselin Topalov, no? Dating po yan, dating world champion po yan. Challenger din po yan. At siyempre, itong 5 wild card, hindi po yan, kumbaga, walang kwenta ito pagdating sa Grand Chess Tour. Kumbaga, wild card lang sila. Hindi sila nakaka-affect. Walang epekto sila sa ranking. Kasi ang Grand Chess Tour po, para po doon muli sa hindi pa nakakaalam, first time po sa YouTube at sa aking Spotify channel, ay 5 tour po yan. At kung sino man po ang pinaka mataas na makakuha ng points sa 5 Grand Chess Tour na yon, actually hindi siya 5 kasi 5 Grand Chess Tour siya, okay? Pero pipili ka lang din po ng 4 na tour. Meron kang isang tour na hindi mo sasalihan dun sa 5. So tiga-4 lang ang alam ko, ganun po ang ng Grand Chess Tour, kasi sinusubaybayan ko to, matagal na po, no. Yung Grand Chess Tour, 5 po siya, at 4 doon ay lalaruin mo. Doon sa 4 na paglalaro mo, may corresponding points po doon. At itong mga regular na Grand Chess Tour player, mga Super Grandmaster at mga World Top 10 kadalasan ang invited dito sa regular na mga Grand Chess Tour player. So yun po ang background po niyan. 5 Grand Chess Tour yan, pinaghalong classical, rapid at saka blitz. May mga tour sila na classical lang, may tour sila na rapid and blitz combination.
So, ganun po ang background niya. Pero sa 5 tour po noon, ay 4 lang po ang iyong lalaruan. Okay, nagigets nyo na mga koy, sa 4 lang lalaruan ninyo at kayo mga regular players sa Grand Chess Tour, sila mga regular players sa Grand Chess Tour, syempre may mga points po sila doon sa 4 na tournament na sinalihan nila. At sino man pinakamataas, siya po ang tatanghaling Grand Chess Tour champion. Okay? So, ang first round po, ang first leg po ng Grand Chess Tour ay nangyari sa Poland. Masyado na mahaba yung yung introduction ko sa Poland. Kung tutusin, wala itong masyadong dapat alalahanin dito. Kasi po, wala ho rito si Wesley So, kaya wala akong ganang banggitin ito eh. Pero kailangan banggitin po natin para makarelate po ang karamihan, lalo na sa mga baguhan po na sumusubaybay o nakapakinig pa lamang dito sa Spotify at dito rin po sa YouTube channel ko po. Ulit, ako po si Arena FIDE Master Castel at nakikinig po kayo at nanonood sa Spotify at sa YouTube channel po. Ang kauna-unahang chess podcast po ito, huwag niyo kakalimutan at sana i-share niyo po, i-like at mag-comment naman po para masuportahan itong aking chess podcast. Siyempre, kung tayo po ang kauna-unahan, edi kayo din po ang kauna-unahang follower ko. Ganun po mga koys ha. Okay, balik po tayo dito sa first Grand Chess Tour na nangyari sa Poland, ang bayan o ang bansa ni Duda. Si Duda po, ang hirap po kasi banggitin ng full name ni Duda eh. Diyan, walang isa lang yung letter O eh. Isa lang yung letter, yung vowel. Jan Krzysztof Duda. So sa maikling salita, Duda talaga. Duda ho talaga ang kanyang surname. Kung ano yung kanyang sa salita natin mga Pinoy na Duda, yun ho ang kanyang surname, no? Ang kaduda-duda wala siyang kaduda-duda. Yan. Okay. Yan ho ang bansa niya, Poland. Number 1 player diyan yun nga po, si Jan Duda. Okay, banggitin ko lang uli, ang regular players ho ng Grand Chess Tour, first leg ho, na nangyari sa Poland, walang iba kundi sa Super Grandmaster Alireza Firouzja, American Super Grandmaster Levon Aronian, at Indian Super Grandmaster Pragnananda Ramesh Babu. Yan. At si Jan Duda ng Poland at si Maxim Vachier Lagrave ng France din po. Ang nanalo po, ano ang inaasahan nyo magcha-champion dito sa first leg ng Grand Chess Tour? May idea ho kayo? May lumusot ho kayo sa 5 tournament na to? 5 regular player ng Grand Chess Tour Tandaan po natin, mga Super Grandmaster itong regular players ng Grand Chess Tour sa Poland, ito ho ay Rapid and Blitz. Nabanggit ko mga Super Grandmaster yan. Pero may idea ho kayo sino nag-champion? Walang iba kundi si Vladimir Fedoseev, Super Grandmaster Vladimir Fedoseev. Dati po siyang Russian at lumipat ho sa Slovenia at siya ho ang number 1 player ngayon ng Slovenia at siya po ang nag-champion sa first leg Grand Chess Tour na nangyari ho sa Poland. Siya ho ang nag-champion. Unexpected ho. Bakit kamo? Biruin mo Nag-champion siya overall, Rapid and Blitz po ito. Lamang po siya ng 3.5. Imagine. Ang laki ng lamang niya po. Total points po pinagsama yung Rapid and Blitz. Ang Rapid kasi may 2 points po yon. Ang Blitz naman ay may 1 point. Siya rin nag-champion sa Rapid. At ganon din po sa pinagsamang points ng Blitz, siya ang nag-champion. Overall champion sa Grand Chess Tour first leg sa Poland. Walang iba kundi si Vladimir Fedoseev. Ito si Vladimir Fedoseev, mga koys hindi lang po ito nabibigyan ng break, pero napakalakas na player ito. Sinisibak-sibak lang nito si Fabiano Caruana. Si Fabiano Caruana, yung dating siyempre American Super Grandmaster po, dating world number 2 ngayon yan Dati si Nakamura, ngayon world number 3 na si Fabiano Caruana. At yan po, napakatagal ni Fabiano Caruana sa world top 10. Hindi man lang po lumabas sa world top 10 si Fabiano Caruana. So ang nag-champion si Vladimir Fedoseev. Yan po ay si Vladimir Fedoseev po ay marami na pong pinisak na world top 10. Tandaan po natin yan, si Vladimir Fedoseev. Hindi lang po siya nabibigyan ng pagkakataon na
ma-invite sa mga super tournament. Hindi siya nabibigyan ng break, no? Bihira lang sa kanya ang invitation. At yun nga, nung na-invite siya sa Grand Chess Tour First League as wild card pa ho ang nag-champion, si Super Grandmaster Vladimir Fedoseev ng Slovenia. Yan ho mga koys, yan ang background ng Grand Chess Tour First League sa Poland. Hindi ko napahabaan masyado kasi wala dyan si Wesley So hindi ako interesado, pero nakaano tayo ng 10 minutes. Marami akong masyadong nasabi dito sa first leg ng Grand Chess Tour. Si Wesley So wala naman dyan, hindi naman siya naglaro, pero worth naman siya na subaybayan din dahil unexpected nga itong si Vladimir Fedoseev ang nag-champion. Nilampaso niya lahat ang mga regular Grand Chess Tour, kaya sana nga mabigyan ng break din to si Vladimir Fedoseev ng Grand Chess Tour, maging regular siya. Magaling talaga siya, marami siyang mga top 10 na pinisak hindi ko naka-isa-isahin, pero kung i-research nyo po, talagang magaling din naman tong si Vladimir Fedoseev, na lumipat nga lang talaga siya ng Slovenia dahil sa geopolitical problem ng Russia, na hindi nga sila sumasang-ayon sa pananakop ni Vladimir Putin sa Ukraine, no? Kasi si Vladimir Putin, presidente ng Russia, ay nagpasimula ng giyera o digmaan, at yun ho ay sinasakop niya ngayon ang Ukraine. At ganoon pa rin, may giyera pa rin ang Russia at Ukraine. Yan ho ang background dyan, kung bakit naglumipat itong si Vladimir Fedoseev. At hindi lang naman siya ang lumipat, marami pa din po. Ayan, lipat na ho tayo ngayon sa Grand Chess Tour second tour, itong Romania, sa Bucharest, Romania ho ang second leg ng Grand Chess Tour, at naandon ang ating sinusubaybayan na Super Grandmaster Wesley So. Naglaro po siya, pero mga koys, ang title ho ang title ho na gagawin ko rito, alam niyo po mga koys, Wesley So, Grandmaster Wesley So Downfall. Yan. Ang pangit agad ang introduction kay Wesley So, no? Kasi hindi maganda ang performance, mga koys. Itong Grand Chess Tour second leg ho, ay nangyari po yan sa Bucharest, Romania. At mga koys, ito po ay classic. Ito na sana yung pagkakataon ni Super Grandmaster Wesley So na makakuha ng rating points para bumalik po siya sa top 10. Kasi itong si Wesley So at si Fabiano Caruana, sila ho yung mga Super Grandmaster na matagal ho tumira sa world top 10. Nagsialisa na yung iba, nagbabaan ng iba, pero itong dalawa hindi talaga umaalis. Pero ngayon talagang wala na si Wesley So sa top 10. At si Fabiano Caruana ay talaga namang hindi pa umaalis yan sa top 10. Okay, yan ho ang Grand Chess Tour second leg dito sa Bucharest, Romania, no? At mga koys, ang mga naglaro dyan, babanggitin ko saglit, gaya ng pagbanggit ko doon sa first leg. Ito po, ang naglaro po dito sa second leg ng Grand Chess 2 sa Bucharest, Romania, ito ho isang classical chess, ay syempre unahin natin yung nag-champion. Walang iba kundi si Indian Super Grandmaster Pragnanandha Ramesh Babu. Haba ng pangalan, no? At si Maxim Vachier Lagrave number 2, at number 3 sa ranking Alireza Perusia, Fabiano Caruana, si Noderbek Abdusatrub, isa pong Uzbekistan po yan, Levon Aronian, Wesley So Gukish, ang ating world champion, the youngest world champion at the youngest candidate chess player na nanalo ng candidates, walang iba kundi si Indian Super Grandmaster world champion Gukish, at si Bogdan Daniel Diak, isang Romanian, at si John Christoph Duda. Yung 10 na binanggit ko, mga koy, sila po ang naglaro sa Romania, sa Bucharest, Romania. Classical chess po ito. Ito sana yung pagkakataon ni Wesley So na makakuha ng rating points, makabalik siya sa world top 10. Kaya lang ho, nagkalat. Sad to say po, ito po kauna-unahan, mga koy, hindi ko alam kung meron kayong maipapakita sa akin na isang super tournament na sinalayan ni Grandmaster Wesley So
na siya po ay natalo ng 2 beses sa isang classical tournament. Wala po akong natatandaan sa pagsubaybay ko sa ating Super Grandmaster Wesley So. Taga Bacoor po ito mga koys ha. Baka hindi nyo po alam sa mga bagong tagapakinig. Taga Bacoor, Cavite po ito dati. Ngayon, Filipino-American Grandmaster na po siya. Lumipat siya ng federation. Wala po ako natatandaan mga koys na si Wesley So ay natalo ng 2 beses sa isang super tournament na sinalihan niya. This is the first time that Super Grandmaster Wesley So defeated twice. Mayroon po ba kayong mapapakita na tournament ni Wesley So na natalo siya ng 2 beses isang tournament na classical? Wala siguro kayong mapapakita sa akin mga koys. Ang talo niya palagi, no? Isa. Tapos idodraw na lahat yan. Maging sa rapid siguro, sa rapid at blitz, maraming beses na yan na natalo si Wesley So. Pero sa classical, this is the first time mga koys. Kaya ang pangit ng tournament po. Ang pangit ng performance ni Wesley So dito sa Romania, Bucharest, no? Talagang nanghina ako, baga nawalan ako ng gana. Kasi kauna-una ko siyang nakita, natalo ng 2 beses sa isang super tournament. At dito pa sa Grand Chess Tour. Kasi bago siya sumabak po rito sa Romania, Bucharest, no? Dito sa Bucharest, Romania, mahaba ang pahinga niya eh. Iniisip ko nga mga koys, nag-prepare talaga siya dito sa Bucharest, Romania eh. Mahaba ang kanyang preparation. Kasi nga classic ito. Classical tournament po ito, sinisikap niya na makakuha ng rating points. Sad to say, no? Dati siyang world ranking number 11, ngayon number 13 na po siya. Number 13 or 14 si Wesley So. Kaya nga, ito, ipapamagat ko talaga rito, the downfall of Wesley So eh. Question mark. Ayan. Pero mga koys, huwag tayong siyempre mawala ng pag-asa dahil marami naman pong mga world super grandmaster sa chess ang nawala sa top 10 at nawala rin sa top 20, no? Walang ibang nakakagawa niyan maliban po si Maxime Bashir Lagrave French number 2. Yan po ay ilang beses na po yan bumalik. May pagkakataon sa pagkakatanda ko, pumalo pa yan ng world top 30. Dati siyang top 10 tapos bumaba siya more or less nasa top 30 siya O sabihin na natin more than top 20 siya si Maxime Lagrave. At ganon din po si Hikaru Nakamura, Super Grandmaster Hikaru Nakamura ng Amerika. O American Super Grandmaster Hikaru Nakamura. No? Lumabas din po ng top 20 yan muntika na nga yan mag-top 30. Yan silang dalawang yan. Si nakakabuyoy. Si Maxime Bashir Lagrave ng French, no? At si Hikaru Nakamura, dalawa ho silang example ko po sa inyo na lumabas po yan ng top 20 ng world ranking and then nakabalik po sila sa world top 10. Kaya yan ang basis ko na si Wesley So ay makakabalik sa world top 10. Ang problema lang sana hindi tatamad-tamad si Wesley So mga koy. Kasi sa tingin ko dati, in-interview po siya In-interview siya kung ilang oras siya nagpiprepare o nagtatrabaho sa chess. Sabi niya noon, araw-araw, 8 to 10 hours. Yan ho. Bago siya naging world number 2, kasi naging world number 2 po yan si Wesley So, yung peak performance niya. Pero ngayon, lately lang, this year yata yun, kung di ako nagkakamali, o last year, in-interview siya, sabi niya, 3 hours na lang daw po siya nagpiprepare. Sus Maria Jose, sabi ko po, inisip-isip ko, lana to, pag ganito lagi si Wesley So, na siya, kumbaga, tatamad-tamad na siya Biro, 3 hours na lang kamo ang ang quality preparation niya. Samantalang mga kasagsagan, gusto niya mag-world champion, gusto niyang tumas ang ranking niya Pumalo siya ng world number 2. Isa siya sa mga 28, naka-join sa 2800 club. Si Wesley So.
Kaya ito na kaya mga koys ang downfall ni Wesley So. Wag naman po sana, no? Kasi meron tayong mga binanggit na mga Super Grandmaster, dating World Top 10, and lumabas sila ng World Top 20 at nakabalik uli si Hikaru Nakamura at siya po ngayon ay world number 2 at the age of 36 or 37 years old, si Hikaru Nakamura. Yan po ang mga kaganapan sa Romania, Bucharest po. At pagkatapos ng Poland at ng Bucharest, Romania, pagkatapos ng dalawang Grand Chess Tour leg, ang standing na po nila ng mga regulars po, number 1 po ngayon ay silipin natin ha. Ang current standing po ng Grand Chess Tour, no, after po ng Poland at Romania, ito na po. Ang number 1 po, ito ha. Ito pa mga koys ha, karagdagang Maxim Vachier-Lagrave. 36 years old na rin to kung hindi ako nagkakamali, na lang po. Pero matanda kasi idaran to ni Hikaru Nakamura So after ng Poland at Romania ng Grand Chess Tour, si Maxim Vachier-Lagrave number 1 po siya ngayon. After ng dalawang leg, no? Meron po siyang 20 points. Si Praggnanandhaa ng India 18 points. Si Alireza Firouzja ng France, meron siyang 16 points. Si Levon Aronian ng Amerika, meron siyang 10.5 points. Fabiano Caruana, meron siyang 7 points. Noderbek Abdusattorov, meron siyang 6 points. Si Jan Duda, meron siyang 4.5 points. At ito na, itong title ng ating The Pinoy Chess Podcast, The Downfall of Wesley So. Si Wesley So ay merong 3.5 point. Si Gokis meron po siyang 3.5 point. Ang laki ho ng lamang ni Maxim. Kasi 20 points siya Si Prag 18, tapos si Alireza 16. Paano kaya makahabol si Wesley So rito mga koys? Kasi alam niyo mga koys, si Wesley So nakadalawang Grand Chess Tour champion. Para po sa inyong kaalaman. Nakadalawang beses po siyang Grand Chess Tour champion. Ayan. Ngayon, pangalawa siya sa kulelat. At si Gokis po, ang ating world champion ngayon. Pinakakulelat po siya sa Grand Chess Tour points. So, para makahabol si Wesley So rito, dapat nag-perform siya kasi may tatlo pa siya May tatlo pa siya ang dapat salihan sa Grand Chess Tour. At dapat mag-champion siya doon or makaka-second place para mahabol, catch up niya si Vachier-Lagrave at si Praggnanandhaa ng India. Ayan po, yan ho, hanggang dito na lang po mga koys Ulitin ko po, huwag po sana kayo makalimot mag-subscribe. Paki-like naman po mga koys at paki-hit ang notification button at mag-comment po kayo at paki-share naman para po dumami tayo dito sa ating Pinoy Chess Podcast, ang kauna-unang chess podcast sa Pilipinas. At magandang araw muli po sa inyo, mag-ingat po kayo. Maraming salamat.